Sinasabi ko lang ang totoo. Naaswang talaga ang mga nakatira sa sityo na to. Aswang silang lahat. Kahit kailanman, ay hindi kita papakasalan. At mas lalong hindi ako papayag na gawin mong handa ang mga pinsan ko sa kasal natin! Tuso ka talaga, Clarita. Papatayin kita, pati yung mga kasamaan mo. Wala akong ititira. Magandang araw sa inyo mga kayanggaw, lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa kwento ko ngayong araw. Sa isang okasyon, may kasabihan tayo na kung hindi ka imbitado, huwag kang dumalo. Pero ang tanong ay paano kung imbitado ka nga? Pero ikaw naman pala ang ihahanda. Ito ay karanasan ko nang maimbitahan ako noon ng pinsan ko sa kasalang probinsya. Ako si Juan at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kabad trip naman tong biyahe na to. Hindi ako nahilo sa haba ng biyahe pero nahilo ako sa putok ng kilikili ng katabi ko. Hindi ba uso yung tawa sa kanya? Ano ka ba, Luis? Ngawa ka ng ngawa dyan. Wala na tayong magagawa dahil siya ang katabi mo. At baka nakalimutan lang niya na maglagay ng tao sa kilikili niya. Lahat naman tayo may amoy sa katawan. Nagkataon lang talaga na mas malakas yung baho niya. Hindi naman kasi ganyan insan eh. Ang akin lang naman, nagpapalabas lang ako ng hinanakit ko. 4 na oras ko tiniis yung putok niya no. Hindi madali ang ginagawa ko buong biyahe. Ewan ko sa'yo. Puro na lang sama ng loob ang pinapalabas mo. At least ako, sama lang ng loob ang nilalabas ko. Eh yung isa kanina hindi na yun putok eh. Nakakamatay na amoy na yun. Grabe, ang lakas ko talaga insan. Dahil kinaya ko yun. Himalat buhay pa rin ako hanggang ngayon. Ang drama mo naman masyado. Bitbitin mo na nga lang yung mga rekado na pinadala sa'yo. Gagamitin pa naman yan sa handaan pagdating sa Biyernes. Itong si Clarita talaga, pabigla-bigla siya. Ilang taon kaya siyang hindi nagparamdam sa atin? Kahit nga nung namatay ng lola niya, hindi man na siya dumalo. Tapos ngayon, tatawag ba naman para imbitahan tayo sa kasal niya? Kamuntikan ko na nga siyang ilista para sa misa ng patay, yung pala buhay pa siya. Maging masaya na lang tayo para sa kanya, insan. Alam mo naman na umalis yung pinsan natin yun sa bahay nila na may hinanakit sa papa niya. Magpasalamat na lang tayo na kahit papano hindi niya tuluyang sinara yung pintuan ng puso niya para sa ating mga kamag-anak. Ayos nga na inimbitahan niya tayo eh. Ang dami naman kasing rekado ni request niya sa atin. Ilang baka ba papatumbayin nila at halos isang sako ng mga rekado niya sa atin? Baka marami silang bisita kaya marami silang putahe na lulutuin. Sana maraming single na babae doon no? Baka ito na yung pagkakataon ko na makahanap ako ng babaeng para sa akin talaga. Baka sa ating magpinsan, ako naman ay ikakasal sa susunod. Asa ka pa. Ikaw naman insan, ang bitter mo talaga pagdating sa love life no? Sige ka, tatanda kang binata niyan. Ayos na ako sa buhay ko na single ngayon no. Dadating naman ako sa puntong yan pero sa ngayon, gusto ko munang lubos-lubusin pagiging binata ako. Sa bagay, may tama ka din. Bigat naman ang dala ko. Hanggang kailan ba tayo maghihintay dito? Wala pang tricycle na dumadaan kaya wala tayong ibang pagpipilian kung hindi ang maghintay. Ano kaya yung mukha nung magiging asawa ni Clarita, no? Makikita din natin yon pagdating natin sa kanila. Sana naman mabait sila. Para sa akin, mabait naman siguro sila. Mabait si Clarita kaya pipili din siya ng mabait na lalaking mapapangasawa. Duda ako sa sinabi mo, insan. Kasi sabi nga nila, opposites attract each other. Kaya kung mabait yung pinsan natin si Clarita, baka maldito yung lalaking mapapangasawa niya. Ayan ka na naman sa mga paniniwalang ganyan eh. Depende naman talaga yan sa tao. Nagsasabi lang naman ako. Ikaw itong kumukontra agad-agad eh. Oh, may tricycle na. Papunta dito oh. Parang puno naman. Mukhang hindi tayo papasakayin yan eh. Parahin lang natin. Kung papasakayin tayo, edi ayos. Pero kung hindi naman, edi maghanap tayo ng iba. Parahin mo na. Manong, para! Sa barangay San Isidro po kami.
Lakas makapahururot ni Manong ah. Parang hindi man lang tayo nakita. Maghintay na lang tayo ng ibang tricycle. Mabuti pa. Upo muna ako dito. Sakit na ng paa ko kakatayo eh. Hindi ko alam kung marami lang talagang pasahero sa araw na yon. Pero wala talagang tricycle na nagpapasakay sa amin papuntang Barangay San Isidro, kung saan nakatira ang ikakasal naming pinsan na si Clarita. Wala kaming nagawa ni Luis, kundi ang lakarin na lang ito dahil inabot na kami ng gabi kakahintay. Grabe naman tong sinapit natin sa araw na to, insan. Akalain mo, kahit willing naman tayo magbayad ng malaking pamasahe, ayaw pa rin tayong ihatid sa San Isidro. Oo nga eh. Kahit ako. Kanina pa ako naiirita sa mga tricycle driver dito. Namasada pa talaga sila eh. Ayaw naman nila tayong ihatid. Ang mas malala pa, hindi natin alam kung saan ang barangay San Isidro. Ano, babaybayin lang natin tong daan na to nang walang saktong patutunguhan? Baka umabot tayo sa tuktok ng bundok na ito. Magtanong na lang tayo kapag may nakasalubong tayo sa daan. Sana yun nga ang mangyari dahil sa tingin ko, parang wala lang tao na naglalakad sa daan. Para tuloy tayong asong gala nito. Kung hindi lang talaga to para sa kasal ni Clarita, hindi talaga ako magtsatsaga dito eh. Tumihimik ka nga. Baka magising mo pa yung mga taong natutulog na sa bahay nila eh. Ang dilim naman ng mga bahay nila dito. Wala pang kuryente sa lugar na to. Pero malabo namang walang kuryente kasi tignan mo oh. May mga kabel naman ng kuryente. Baka nagkaaberya lang ng mga poste kaya wala silang ilaw ngayon. Oh, maliwanag naman yung nasa unahan oh. Ano yan? May okasyon ba? Ang daming tao. Tsaka, teka, parang lamay yata yan ah. Kaya pala walang tao sa mga bahay na nadaanan natin kasi nakilamay pala. Magtatanong na lang tayo sa kanila kung saan dito ang Barangay San Isidro. Ang sabi lang kasi ni Clarita sa akin eh, pagkababa natin sa terminal, sumakay lang daw tayo ng tricycle at bumaba sa waiting shed ng San Isidro. Eh hindi naman tayo pinasakay. May matandang babae oh, naglalakad papunta rito. Tanungin na lang natin yan kung saan dito yung Barangay San Isidro. Magandang gabi ho, Lola. Magandang gabi din sa inyo, mga apo. Pwede po bang magtanong la? Ano yon, mga apo? Saan po ba dito yung sinasabi nilang Barangay San Isidro? Barangay San Isidro? Lola? May problema po ba, Lola? Parang naghangyato si Lola. Juan, nakatulala eh. Luis, yung bibig mo. Lola, narinig niyo po ba yung sinabi ko? La, ayos lang ba kayo? Oo naman. Ayos lang ako. Uulitin ko na lang po yung tanong ko. Baka po kasi hindi niyo narinig ng maayos. Hindi na kailangan, apo. Hindi na daw kailangan, sabi ni Lola, narinig naman daw pala niya tayo. Barangay San Isidro ba kamo? Opo. Kung Barangay San Isidro ang punta ninyo, aabutin kayo ng umaga kung lalakarin ninyo. Ho? Malayo yan dito, mga apo. Talaga po ba? Tahakin nyo na lang ang daan na ito, padiretso. At sa pinakadulo nito ay ang Barangay San Isidro. Salamat ho. Seryoso ba kayong lalakarin nyo lang ang Barangay San Isidro? Wala po kasi nagpapasakay sa amin, Lola eh. At saka yung kamag-anak namin nasa Barangay San Isidro pa kaya wala din kaming matutuluyan dito. Kaya ayos lang sa amin na lakarin na lang namin. Abay, lumalalim na ang gabi. Kung ganun pala maghintay muna kayo dito saglit. May kukunin lang ako sa loob ng bahay ko. Diyan lang kayo ha. Wag na wag kayong aalis. Sige ho, wala pong problema Lola, hintayin po namin kayo. Seryoso ka bang hihintay mo yung babaeng matandang yun? Oo, Baka masalo tayong matagalan yan. hintayin na lang natin si Lola, baka may maitulong din siya sa atin. Juan naman. Yan na si Lolo ho, pabalik na siya. Oh, heto. Apo, tanggapin nyo ito. Maraming salamat po Lola pero
Ano po ito? Hindi talaga kayo taga rito. Inimbitahan ba kayo sa kasalang probinsya sa San Isidro? Opo. Ang tawag sa bagay na yan ay lunay. Lunay? Kung taga rito ka, hindi ka na magtataka kung bakit marami kaming ganyan dito. Wag na wag nyo yang iwawala, ha? Makakatulong yan sa inyong paglalakad buong gabi. Ganun ho ba? Oh, sige po Lola, alis na po kami. Mag-ingat kayo, mga apo. Sige po Lola, maraming salamat po pala dito sa Lunay. Hindi ko maintindihan kung bakit kami binigyan ng lola ng isang bagay na kung tawagin ay lunay sa gabing yon. Para itong maliit na kandila na nakabalot sa tangkay ng niyog at wala din itong amoy. Sinunod ko lang ang payo niya at tinuloy na namin ang aming paglalakad ni Luis. Nakaabot din kami sa isang waiting shed at doon ay nakita namin ang aming pinsang si Clarita. Nakanganga itong natutulog. Grabe, hindi pala talaga nagbibiro ang lolang yun. Talagang malayo ang San Isidro, insan. Parang mag-uumaga na, wala pa rin ako nakikitang waiting shed. Ibig sabihin lang nun, hindi pa tayo nakarating sa dulo ng daan na to. Parang ayoko na. Ano bang nakain ni Clarita at taga San Isidro ang pinangasawa niya? Dun sa atin, hindi nga yung naglalakad dahil may kotse sila. Wala ka talagang magagawa kung puso mo na ang titibok. Teka. Ano? Naririnig mo ba yun? Ang alin? Yung kaluskos ng tangkay ng mga nyog? Aba, malamang lulugay yan. May hangin kasi. Yung pagiging matatakutin mo lang talaga. Hindi, parang may narinig akong angin lang kung ano eh. Bayaan mo na, baka epekto lang yan ang pagod mo. Hindi, parang may narinig talaga ako na angin eh. Bakit ba kasi tingin ka ng tingin sa likod? Mabuti pa, itoon mo yung pansin mo sa harap. Nakikita ko na yung waiting shed oh. Ha? Ayun oh, malapit na tayo. Bilisan pa natin, Luis. Parang may nakaupo sa waiting shed. Parang si Clarita yan ah. Teka, lapitan nga natin. Si Clarita nga. Natutulog siya. Nakatulog siya kakahintay sa atin. Ang payat na niya. Naglalaway pa talaga siya. Clarita! Insan, nandito na kami. Clarita, insan, nandito na kami. Hinaan mo naman yung pagyugyug kay Clarita. Clarita, gising na. Juan? Ay, naku, Juan! Luis, kayo pala. Naku, pasensya na. Nakatulog ako eh. Clarita, gising ka na rin. Nagkita na rin tayo sa wakas, payakap nga. Oo naman. Miss na miss ko na nga kayo eh. Ang tagal mong nawalay sa amin. Kamusta ka? Eto, ayos naman. Ikakasal na. Clarita, huwag mo sanang mamasamain ha, pero ang payat mo kasi at ang putla ng balat mo. Pati mata mo ang pula. Nag-a-addict ka ba? Diyos ko naman. Ilang taon nawalay si Clarita sa atin, yan talaga napansin mo? Malamang mapula mata niyan kasi kakagising lang. Naku, ayos lang, Juan. Ikaw talaga, Luis, hindi ka pa rin nagbabago, no? Taklesa ka pa rin. Ano ka ba? Malamang papayat ako. Hindi naman kasi kami sobrang sagana sa pagkain dito kaysa sa bahay namin, no? Alam niyo naman, magsasaka lang ang mapapangasawa ko. Huwag mo nang pansinin yung matabil na dila ni Luis, Clarita. Alam mo naman yan, nagmana talaga sa mama niya. Nagsasabi lang naman ako. Pero Clarita, congratulations pala sa kasal mo. Ito na yung mga rekado na pinakiusap mo sa amin. Ay, hala. Oo nga pala. Maraming salamat talaga magkano lahat ng to? Huwag mo nang bayaran yan. Libre ko na yan para sa'yo. Naku, nakakahiya naman. Isipin mo na lang na gift ko yan para sa kasal mo. Ay, maraming salamat talaga. Juan? Oh, Clarita. May hinahanap ka? Kanina ko pa kasi napapansin na naglilibot ang mata mo eh. Wala kasi akong bahay na nakikita mula rito. Tungkol naman dyan, kailangan pa nating maglakad. Nasa maliblib kasi ang sityo namin eh.
Ah, ganun pala. Naku, mabuti ba magsimula na tayong maglakad? Mabuti pa nga. Ikaw lang ba mag-isa yung naghihintay sa amin dyan sa waiting shed? Hindi ka sinamahan ng mapapangasawa mo? Ako lang talaga naghintay sa inyo dito sa waiting shed eh. Kasi hindi pwedeng sumama ang asawa ko dito. May mga alaga kasi kaming hayop na pwedeng manakaw kaya maingat kami na hindi pwedeng iwan ang bahay namin. Naisip ko kasing masyadong delikado para sa isang babae na tulad mo mag-isa lang na nakatambay sa waiting shed na to. Lalo pat walang malapit na kabahayan sa paligid. Hindi naman. Wala kasing masamang loob dito eh. Panatag kaming mga taga San Isidro na lumabas at maglakad-lakad sa gabi. Yun nga pala, Clarita. Nagpapatanong kasi ang mama at papa mo sa number mo. Hindi namin ibigay yung number na ginamit mo pantawag kasi sabi mo nakitawag ka lang sa kakilala mo. Wala ka bang sariling cellphone? Wala ako nun eh. Pasensya na ah. Ayos lang. Kung gusto mo, bilang ka namin. Naku, wag na. Sa ngayon, ayaw ko pa din kasing makausap sina mama at papa eh. Tukol pa rin ba to sa nangyari noon? Ayaw ko muna silang makausap. Hindi to tamang panahon para sa bagay na yun, no? Naiintindihan ko. Alam kong may pagkataklesa si Luis at ito din ang prangka sa aming magpipinsan. Pero sa oras na yon, ay alam kong sa kaloob-looban ko ay sumang-ayon ako sa mga sinabi niya. Sobrang namayat si Clarita at ang putla nito. Hindi din normal para sa akin ang pagkapula ng mata niya. Pero gayon pa man ay sinantabi ko ang mga bagay na yon. Alang-alang sa ikakasaya ni Clarita. Ay, nandito na tayo. Dito ka nakatira? Oo. Medyo may kalumaan at maliit din ang espasyo sa loob pero komportable dito. Subukan niyo pumasok, magugustuhan niyo din sa loob. Yung asawa mo? Mukhang nandun pa ata siya sa may kubo. Malapit sa kulungan ng mga manok na tulog. Sige, tutuloy na ako. Sige lang, pasok lang kayo. Malinis naman pala sa loob. Sabi sa inyo magugustuhan niyo din dito. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na din ako. Ayos lang ba, Clarita, kung dito ako matulog? Naku, oo naman. Pwedeng pwede. May ibon pa ba sa oras na to? Ang lalim na ng gabi ah. Mali ka, Luis. Madaling araw na. Nako, mag-uumaga na pala. Ang mga ibon, pagising na tapos tayo matutulog pa lang. Matulog ka na nga lang, Luis. Ang daldal mo talaga kahit kailan. Sige na nga, tulog na ako. Clarita, dito na lang ako pupwesto. Sige. Oh, saan ka pupunta? Hindi ka pa rin ba matutulog, Clarita? Puyat ka din naman ah. Ay, nako. Pupuntahan ko muna yung asawa ko sa may kubo. Doon na lang din ako matutulog. Ganun ba? Sige, punta mo ni yung asawa mo. Baka iidlip lang din muna ako saglit dahil maya-maya mag-uumaga na din kasi. Sige. Alis na ako Sige. Grabe no, hindi ko talaga maisip na ayos lang kay Clarita ang pamumuhay na to no. Boy prinsesa siya doon sa bahay nila kasama si tita. Wala tayong magagawa. Ginusto niya to eh. Hayaan na lang natin siya. Ang aga naman yata ng uwak ngayon. Kakaiba tong lugar ni Clarita. Hindi pa nga sumisikat ang araw pero ang mga hayop dito maging ibon, gising na. Yan nga din ang napansin ko eh. Kung napansin mo kanina habang naglalakad tayo, maraming hayop ang nakamasid sa atin. Kaya nga ako panaylingon sa likod natin eh. Ganito siguro talaga sa probinsya. Siguro nga. Ay, Parang ngayon ko lang nararamdaman yung pagod sa paglalakad natin ah. kanina pa nga sa daan ako dinadalaw ng antok. Makatulog na nga. Oh, ano yun? Kakaiba yung tunog na yun ah. Baka malaking ibon lang. Kailangan ba talaga ganun yung tunog? Itanong na lang natin kay Clarita bukas. Baka isang klase lang yan ng ibon dito sa probinsya na hindi pa natin nakikita. Katakot yung mga tunog ng mga ibon dito. Akalain mong dinosaur eh. Ang OA mo naman. Pero may iba ako, Luis.
Magte-take ka ba ng board exam ngayon taon? Parang hindi pa ako handa eh. Ikaw ba? Pagkatapos ng kasal ni Clarita, pagbalik ko sa syudad, kukuha na agad ako ng mga requirements. Pas muna ako sa ngayon. Pakiramdam ko, hindi pa ako handa sa bagay na yun, insan. Maglilibot ako dito sa San Isidro bukas. Sa Biyernes pa naman ang kasal ni Clarita kaya may 3 araw pa tayo bago ang kasal. Magandang gawain nga yan. Sama ko bukas sa paglilibot mo ha. Si Clarita ang tatanungin ko kung saan ang magandang pasyalan dito. Ano kaya mga gagawin nila sa kasal nyo? Wala bang program? Anong program ka dyan? Kasalang probinsya to kaya hindi to pareho sa mga kasalan na napuntahan natin noon. Narinig ko, pag kasalang probinsya, hindi uso ang invitation card. Madalas kung gusto lang pumunta, imbitado. Sinabi mo bang buong barangay ang pupunta sa kasal ni Clarita? Parang gano'n na nga. Kaya pala ang daming ricados na pinabili. Buong barangay palang witness sa kasal niya. Hindi pa naman natin alam kung ilang ninong at ninang ang meron siya. Eh kung buong barangay ang dadalo sa kasal niya, ilang tagaluto ang kukunin niya? Si Clarita lang ang makakaalam niyan, no? Ang bigat na ng talukap ng mata ko. Matuto. Ang dali naman makatulog ng mokong na to. Makatulog na nga lang din ako. Ang daming plano sana namin ni Luis na gagawin pagsapit ng umaga. Pero hindi natuloy dahil mag-aalas 6 na ng gabi kaming dalawa nagising. Kaagad kaming inibitahan ni Clarita para kumain. At doon ko napansin ang kakaibang bagay sa sitio nila. Maging si Luis ay ramdam din ang kakaibang bagay na ito. Ay nako, hindi ko na kayo ginising kanina. Kasi nihibing ng tulog niyo eh. At saka ayos na din yun no, para makabawi kayo ng lakas. Pinagluto ko na rin pala kayo. Huwag na kayong mahiyang kumain ha. Yung agahan niyo, naging hapunan tuloy. Ayos lang, Clarita. Ang sarap nga ng tulog namin eh. Ang dami naman yatang pagkain na niluto mo, Clarita. Sigurado ko bang para sa aming dalawa lang to ni Luis? Oo naman. Kumain ka na lang kaya. Clarita, sumabay ka na sa amin. Ang dami nito. Hindi namin ito maubos. Upo ka na dito. Samahan mo na kami. Ay ano ba kayo? Busog na ako no? Eh kumain na ako kanina pa. Para sa inyo talagang dalawa yan. Yung asawa mo. Sumabay na lang siya kamo sa amin. Ay yung asawa kong yun. Maagang pumunta sa bukid. Eh hanggang ngayon hindi pa rin nakakabalik eh. Sayang naman. Gusto ko pa naman siya makakwentuhan. Naku, huwag kayong mag-alala. Mamaya, uuwi naman yun galing sa bukid kaya ipapakilala ko rin kayo sa kanya. Ano nga pala pangalan ng asawa mo, Clarita? Gabriel. Gabriel ang pangalan ng asawa ko. Gabriel pala ang pangalan niya. Matanong ko lang, Clarita. Ano yan, Luis? Normal ba talaga sa mga baboy niyo dito ang may hikaw sa tenga nila? Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan, Luis? Yun oh. Yung baboy na nakasilip dyan sa may siwang ng dingding niyo. Ay, naku. Huwag niyo nang pansinin yan. Alagang baboy yan ni Aling Tessa. Ganyan talaga siya sa mga alaga niya. Tinuturing niyang parang mga anak na niya yan, kaya nilalagyan niya ng mga hikaw. Matandang dalaga kasi yun eh. Ngayon lang yata ako nakakita ng baboy na ganyan. Oo nga, insan. Ang weird lang. Lakas din ang trip ni Aling Tessa na yan. Ay, masasanay din kayo sa mga ganyang bagay dito, no? Dati nga. Manghang-mangha din ako sa bagay na yan eh. Sige na, kain na kayo. Ano yun? Diyan lang kayo Tingnan ko lang sa labas kung anong nangyari. Sama na kami. Baka kung ano na yung nasa labas. Ako ayos lang talaga. Sigurado ka? Oo naman, ipagpatuloy niyo lang yung pagkain ninyo. Ako na bahala. Sige, pero tawagin mo na lang kami kung kailangan mo ng tulong, ha? Oo. Insan. May napansin ka ba kay Clarita? Ano? Parang balisa siya palagi.
Yung bang wala sa sarili kong kumilos, parang hindi si Clarita yung kinakausap natin. Pansin ko nga din eh. Baka marami lang iniisip yun. Alam mo naman, papalapit na yung kasal niya. Ano ba yan? Parang si Clarita lang yata nag-asikaso sa lahat. Gusto ko talagang makita ang asawa niya nang mapagsabihan ko. Labas ka na sa bagay ni Luis. Bagay mag-asawa yan. Dapat hindi ka nakikialam. Hayaan natin ayusin nila yung relasyon nila. Anong hayaan? Pinsan natin yung si Clarita, no? Kung ganito lang ang sasapitin niya dito araw-araw, abay hindi ako papayag, no? Kung kailangan ko siyang pilitin na isama pabalik sa atin, gagawin ko. Yung boses mo, Luis, baka may makarinig sa'yo. Wala akong pakialam. Oh, Clarita, ano yun? Wala lang yun. May nag-away lang sa labas at nabasag yung bote ng alak na iniinom nila. Pero naayos din naman. Nga pala mga insan. Asawa ko pala, si Gabriel. Magandang gabi sa'yo, pare. Juan nga pala. Pinsan ako ni Clarita. Luis, pare. Pinsan din ako ni Clarita. Magandang gabi din sa inyo, mga pare. Pasensya, medyo marumi yung kamay ko. Nagtanim kasi ako kanina. Walang kaso yun, pare. Masaya akong makilala ka. Ako din. Kain ka, pare. Sabay ka sa amin. Sobrang dami kasi ng pagkain na niluto ni Clarita para sa amin eh. Hindi naman to kayang maubos. Oo nga, sa sobrang dami parang tataba kami nito. Yun naman talaga ang gusto ko. Ha? Anong sabi mo, pare? Ang sabi ko yun talaga ang gusto ko. Na maraming lutuin na pagkain si Clarita para sa inyo. Huwag niyo nang pansinin pa kung tumaba kayo. Basta nag-enjoy kayo sa pagkain, ayos na sa akin yun. Akala ko ano na eh. Pero seryoso pare, mas gaganahan talaga kaming kumain ni Luis kung sasabayan mo kami. Kung yan ang gusto nyo, oo ba? Ayun! Madali lang naming nakasundo ni Luis ang magiging asawa ni Clarita. Halata na malaki ang agwat ng edad nila, pero nakikita naman naming masaya ang pinsan namin pagkasama siya. Pero ang inakala naming masayang pamamalagi sa sityo ng aming pinsan ay nauwi sa kababalaghan na aksidente kaming maligaw sa isang lugar na hindi dapat namin napuntahan. Ang dami palang talon dito, no? Parang pang-apat o kaya pang-5 na to. Mali ka, pang-anim na to, no? Para sa isang sityo, masasabi kong malaki ang potensyal ng lugar na to para maging tourist spot. Sinabi mo pa. Grabe, bukas na ang kasal ni Clarita. Ibang-iba talaga ang kasalang probinsya, no? Sa araw kasi na bago ang kasal, mahigpit na pinagbabawal ang pagkikita ng groom at bride. Pero dito, nagsama pa sila sa isang bubong. Parang wala lang kung tutuusin ang kasal nila. Hanga din talaga ako sa bayanihan sa lugar na to. Akalain mo, hindi na sila magbabayad ng tagaluto dahil lahat ng kapitbahay nila tutulong sa paghahanda ng mga pagkain para sa kasal. Ang sarap pala dito sa probinsya, no? Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit ginusto ni Clarita dito. Tahimik dito. Hindi kagaya dun sa syudad na ang ingay at halos lahat ng tao nagmamadali. Parang palagi naghahabol sa oras. Naamoy mo ba yun? Ang baho! Parang amoy patay na hindi ko maintindihan. Ang lansa. Parang masusuka ako. Alis na tayo dito. Parang nagagaling dito yung amoy. Dito kasi yung simoy ng hangin nagagaling eh. Parang dyan nga, kasi rinig na rinig ko din yung mga langaw. May patay na hayop pa dito. Ewan, Tignan ko nga. Dapat nililibing nila yung mga patay dito eh. Magkakasakit talaga mga tao dito sa sitio pag hinayaan lang nila kung saan-saan tinatapon ng mga patay. Hoy Luis, huwag na lang kaya natin tignan. Sisilipin ko lang naman. Hoy, Luis! Anak na! Narit ko, nadulas pa nga talaga ako. Teka, Juan! Ano to? Hindi to buto ng hayop pa. Huwag mo sabihin. Tapunan to ng mga bangkay ng tao. Anong klaseng lugar to? Dito pala nagagaling ang mabahong amoy ng hangin. Juan, tignan mo. Yun oh.
Yan. Yan yung baboy na may hikaw na sinasabi ni Clarita na pagmamayari ng kapitbahay nilang nagangalang Tessa. Ano yung inunguya ng baboy na yan? Luis, buto yan ng tao. Bungo ng tao yung nilalat na kanya. Yung baboy na yan, kumakain siya ng karne ng tao. Huwag mo sabihin na ang baboy na yan ang kumain sa lahat ng karne ng kalansay na nandito. Patay na, Juan. Naagaw natin ang atensyon niya. Hala, budik! Easy ka lang, huwag kang magalit ha. Juan, parang hindi siya nakikinig sa'yo. Takbo na tayo. Takbo! Ayun na. Hahabulin niya tayo. Takbo na Luis! Ano ba kasi nangyari at nandito yung baboy na yan? Kainis, ang sakit pa ng puwit ko. Juan! Aray ko! Tumayo ka dyan, Juan. Kung hindi, abutan tayo ng baboy na may hikaw na yan. Hindi ko pa may galaw ang mga paa ko eh. Naku naman, ayan na siya. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Ano yun? Parang may kung anong tumama sa baboy kaya natumba siya. Ayos lang ba kayo? Sino ka? May hawak ka na airgun? Ikaw yung bumaril sa baboy? Oo, ako nga. Anong ginagawa niyo sa lugar na to? Bawal kayo dito. Hindi naman namin sinasadya na mapunta rito. Pasensya na. Ako si Julio. Hindi kayo taga San Isidro? Naimbitahan lang kami dito sa kasalang probinsya ng pinsan ko para bukas. Kayo? Kayo ang mga pinaimbitahan ni Gabriel sa kasalan bukas? Kilala mo ang magiging asawa ng pinsan ko? Taga San Isidro ka rin ba? Oo, bagong lipat lang ako dito. Kung ganun, kilala mo may-ari ng baboy na yan. Yung si Aling Tessa? Oo, ako na lang ang bahala sa patay na katawan ng baboy na yan. Madalas talaga yan magwala, pasensya na kayo. Maraming salamat sa'yo. Umuwi na kayo. Dapat walang makakita sa inyo na pumupunta kayo dito. Bawal ang mga bisita ng mga taga San Isidro dito. Ang sino mang makapunta dito ay... ano? Anong nangyari sa mga taong nakapunta dito? Bakit ang daming kalansay dito? Wala kasing sementeryo sa lugar na to. Paniniwala din ng mga tribo nila Gabriel na isang kamalasan ang ilibing ang patay na katawan dahil makukulong ang kaluluwa nito sa lupa. Kaya maraming kalansay dito. Umalis na kayo dahil lagot kayo pag may nakakitang taga San Isidro sa inyo. Bawal na bawal ang estranghero dito. Umuwi kami kaagad pagkatapos ng nangyari, kagaya ng babala ng isang bakla na may daladalang airgun. Paika-ika kami ni Luis maglakad pag-uwi. Na napansin naman kaagad ni Gabriel. Gumawa na lang kami ng isang rason para matakpan ang totoong nangyari. Kinagabihan naman ay nagkagulo ang barangay San Isidro dahil sa isang bangkay na natagpuan sa sitio. Paano ka, Luis? Nadulas lang kami ni Insan. Nadulas? Sadyang madulas talaga ang lupa dito sa San Isidro dahil mataba ito. Kaya nga lahat kami dito ay nagtatanim. Madalas talaga basa ang lupang mataba. Ganun pala. Aray ko! Oh, huwag mo sabihin Juan na pati ikaw nadulas din. Nadulas din talaga ako. Magpinsan nga talaga kayo. Suwestyon ko lang sa inyo na kung sakaling maglilibot kayo ulit dito sa amin, mas makatulong kung magpaan na lang kayo. Nga pala, si Clarita, asan siya? Nandun siya sa kapitbahay namin. Nag-uusap sila patungkol sa mga putahe na lulutuin bukas. Ganun ba? Hindi ko man lang namalayan na Biyernes na bukas at kasal yun na ni Clarita. Ingatan mo siya pare Oo naman, mahal na mahal ko si Clarita, kaya nga papakasalan ko siya. Aray, bad timing pa talaga tong sakit namin sa katawan. Kung kailan pakasal na ni Insan bukas, saka pa talaga ako nagkaroon ng sakit sa puwet. Magpapakuha na lang ako kay Clarita ng dahon ng Madre de Cacao. Mabisa kasi yun dito sa amin, pantagal ng sakit ng katawan. Baka gagana yun sa mga puwet nyo. Sana nga talaga gumana yun.
Gabriel. Ano yung pare? Saan nga pala kayo nagkakilala ni Clarita? Ha? Nagkakilala kami sa Gabriel! Juan! Luis! Si Clarita, siya yung sumisigaw ngayon ah. Lalabas ako. Baka napano si Clarita. Ako din, sama ko insan. Clarita! Juan! Anong nangyari? Si Aling Tessa! Bakit? Anong nangyari kay Aling Tessa? Natagpuan si Aling Tessa napatay malapit sa may talon. Ano? Anong gagawin natin ngayon, Gabriel? Patay? Malapit sa may talon? Hindi ko matatanggap to. Sino na naman ang may gawa nito? Gabriel, huwag ka masyado magpadala sa init na ulo mo. Kakausapin ko si Leonardo patungkol dito. Gabriel, yung boses mo! Pagbabayarin ko may gawa nito. Pare. Pasensya na kayo. Medyo sinisipon kasi ako kaya ganun ang boses ko kanina. Alis muna ako. Pupuntahan ko yung katawan ni Aling Tessa para makita ko. Sige, pre. Ano daw? May patay malapit sa may talon? Insan, hindi kaya... Tumahimik ka, Luis. May sinasabi ba kayo, Juan? Luis? Wala. Wala, Clarita. Wala lang yun. Huwag mo nang pansinin. Sino kayang may gawa kay Aling Tessa nito? Clarita, kailangan ko ng tulong para sa pagbubuhat ng bangkay ni Aling Tessa dito. Oo, Gabriel! Papunta na ako! Wag na, Clarita. Kami na lang ni Luis ang tutulong sa pagbubuhat. Naku, hindi na insan. Ayos lang sa akin. Kaya naman namin. Kaya kami na lang ni Luis. Luis, ano? Kaya mo ba? Oo naman, kami na lang Clarita. Oo, sige. Kung yan ang gusto nyo. Pare, kami na lang ni Luis ang tutulong kung hindi mo mamasamain. Maraming salamat. Dito tayo. Luis, halika na dito. Andiyan na! Sundan niyo lang ako. Walang problema pare, nasa likod mo lang kami. Ano nangyari paring Gabriel? Parang may bumaril kay Aling Tessa. Bumaril? Oo, gamit ang isang airgun. Airgun? Binaril yung kapitbahay yung sa Aling Tessa gamit ang airgun? Malalagot talaga sa akin na may gawa nito kay Aling Tessa. May suspect na ba kayo o pinaghihinalaan kung sino? Wala pa, pero hindi magtatagal. Malalaman ko din kung sino. Sino naman kaya makakaisip na barilin ng kapitbahay niyo gamit ang airgun? Oo nga, kakaibang trip yun ah. Siguro, yung mga manunugis ang may gawa nito. Manunugis? Ano yung manunugis? Manunugis, yung mga naghanap ng baboy damo para katayin. Di ba mga ngaso ang tawag sa kanila, hindi manunugis? Oo, tama ka. Mga ngaso nga pala ang tawag sa kanila. Nalito lang. Kung ganun, aksidenteng nabaril sa Aling Tessa. Nandito na tayo. Ako magbubuhat dito sa may ulo ng bangkay ni Aling Tessa at kayo naman sa magkabilang paa. Sige, doon ka sa kabila, Luis. Sige. Sabay-sabay nating iangat. 1, 2, 3, angat na! Nang maiangat na namin ang bangkay ni Aling Tessa, ay may napansin kami ni Luis sa tenga nito. Nagtama ang mata namin ng pinsan ko at alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Ang suot-suot na hikaw ng bangkay ay kaparehong-kapareho ng hikaw na suot-suot ng baboy na nakita namin malapit sa may talon. Ang baboy na tinamaan mula sa airgun ng bakla na nagpakilala sa aming Hulyo. Ano? Hindi natuloy ang kasal niyo? Bakit naman? Iyon ang sinabi sa akin ni Gabriel kagabi, insan eh. Hindi daw kasi magandang magpapakasal kami habang may nagluluksa dito sa sityo. Dahil sa pagkamatay ni Aling Tessa. Paano nang kasal mo niyan? Itutuloy nilang pagkatapos ng 40 days ni Aling Tessa. 40 days? Oo. Iyon yung sabi ng asawa ko eh. Naku, insan. Mahihintay pa kaya natin ng 40 days? Mukhang tagal naman nun, Clarita. Yung dala kasi naming gamit, pang 1 linggo lang talaga.
Kasi tinansya lang namin sa mga araw na mananatili kami hanggang sa araw ng kasal mo ngayon. Naku, pasensya na talaga, Insan ah. Paano na yun ngayon? Hindi naman kasi tayo pwede umuwi sa syudad, Luis. Dahil tayo ang maghahatid kay Clarita sa altar ng simbahan. Yun na nga ang punto ko din eh. Yung pera na dala din natin dito pang 1 linggo lang. Wala pa namang signal dito kaya paano tayo makakatawag sa kamag-anak natin sa syudad? Huwag kayong mag-alala, Juan, Luis. Ayos lang naman sa akin kung mananatili kayo dito eh. Walang kaso sa pagkain. Marami din kaming imbak dito. Talaga? Yung asawa mo, ayos lang din ba sa kanya? Ayos lang yun kay Gabriel, no? Hindi naman kayo yung iba sa akin eh. Pero kahit na, parang nakakahiya pa rin eh. Hay, wag niyo nang isipin yun. Sa ngayon kasi, abala ang buong sityo sa paghahanap sa mga taong gumawa nun kay Aling Tese. Kaya ipagpapaliban muna nila na ipagdiriwang yung kasal namin ni Gabriel. Patungkol pala sa Aling Tessa na yung Clarita, paano na yung baboy niyang alaga? May balita na ba kayo doon? Tungkol sa baboy. Kasi, Clarita, Gabriel! pwede bang mamaya mo na kausapin ang mga pinsan mo? Mabuti pa itulungan mo ang mga kababayan dito na magkasikaso sa burol ni Aling Tessa. Teka Gabriel, huwag mo naman singhalan si Clarita. Wala kang pakialam. Ako ang magiging asawa niya kaya ako ang masusunod dito. Sumusobra ka na. Hindi. Ayos lang. Ano? Ano ka ba, Juan? Ayos lang ako. Susunod na ako, Gabriel. Pupunta ako kaagad sa burol ni Aling Tessa. Pero Clarita, halos hindi ka pa nga nakakapagpahinga eh. Hindi. Ayos lang talaga ako, Luis. Clarita, ang bagal-bagal mo naman kumilos dyan. Andiyan na, Gabriel. Papunta na ako. Ano yun, Juan? Hayaan lang natin na sisigaw-sigawan ni Gabriel na yun yung pinsan natin. Ikalma mo muna ang sarili mo, Luis. May bumabagabag kasi sa akin eh. Parang kinukutuban ako. Ano? Ano yung kutob mo? Na niluloko lang ng Gabriel na yun yung pinsan natin si Clarita? Hindi. Hindi tungkol kay Clarita ang ibig kong sabihin. Ano? Di ba may bakla tayong nakatagpo malapit sa may talon na may hawak na airgun? Hindi kaya siya yung nakabaril sa Aling Tessa na yun? Hindi kaya naabutan siya nung Aling Tessa habang dinindispatch siya yung alaga niyang baboy at nagkainitan sila at aksidente niya tong nabaril? Ano? Di ba? Kasi yung baklang yun lang naman na nakita natin kahapon na may hawak na airgun. Sabi mo, mali ba ako sa kutob ko? Mali ang kutob mo. Dahil yung kutob ko, may sa demonyo yung Gabriel na yun. Alam ko naman ang ibig mong sabihin eh. Pero hindi yun yung pinupunto ko dito. Alam kong masama yung Gabriel na yun. Dahil sa kung paano niya tratuin yung pinsan nating si Clarita. Pero baka mainit lang talaga ulo nun dahil sa may namatay na kasamahan nila dito sa sitio. Ikaw ang hindi makaintindi, insan. Kaya ako nagkakaganito dahil kutob kong delikado tayo sa sitio na to. Hindi tayo ligtas dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Literal na may sa demonyo ang mga nakatira dito. Lalo-lalo ng Gabriel na yun. Isipin mo nga, alam kong nakita mo din yun. Ang alin? Yung hikaw sa bangkay. Nakita mo yun, di ba? Oo. Parehong-pareho yun sa hikaw ng baboy na tinamaan ng bala ng airgun. Hindi ka ba nagtataka na pagkatapos matamaan ng baboy na yun sa airgun, himalang natagpuan ding patay si Aling Tessa na may tama din ng airgun? Hindi kita maintindihan, insan. Yung baboy na kamuntikan na tayong patayin sa may talon, na kumakain malapit sa maraming kalansay ng tao, ay mismong si Aling Tessa na yun. Ha? Anong pinapalabas mo na ang sinasabi ni Clarita na alagang baboy ni Aling Tessa at yung mismong Aling Tessa ay iisa? Oo, iisa lang sila. Pero paano? Insan, madami na akong kwentong nabasa patungkol sa kanila. Totoo talaga sila. May mga nilalang talaga na kagaya nung Aling Tessa na yon. At nakakapagbagong anyo. At kung minsan wala na silang kahinaan, kahit sa araw hindi na sila natatakot. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ang kasalang probinsya na to ay hindi kasalan ng tao. Kailangan nating ilayo si Clarita dito. Insan, aswang ang mga tao sa sitio na to. Aswang ang mga taga San Isidro. Insan, ano bang pinagsasabi mo? Alam mo namang masama ang mambintang o ang gumawa-gawa ka ng walang katuturang kwento patungkol sa ibang tao, di ba?
Kung mali ang hinala ko at walang katuturan ng mga sinabi ko na aswang ang mga taga San Isidro, ipaliwanag mo nga to. Ito, ano to? Bakit tayo binigyan ng matandang yun ng bagay na ganito? Ano tawag dito? Lunay. Bakit tayo binigyan ng lunay ng matandang yun? Bakit ayaw tayong ipasakay ng mga tricycle dito sa San Isidro? Bakit may mga kalansay ng tao dun sa may talon? Kailan ka pa nakakita ng baboy na may hikaw? Sige nga, isipin mo ng maigi, insan. May naisip ka bang ibang dahilan kung bakit ganun ang takbo ng pangyayari? Ipaliwanag mo nga sa akin. Wala akong maisip na ibang dahilan. Kitams, pati ikaw nga walang maisip na ibang dahilan, insan. 100% akong sigurado na aswang ang mga taga San Isidro. Kailangan nating umalis sa lugar na to sa lalong madaling panahon at mas lalong hindi tayo papayag na makasal si Clarita sa Gabriel na yun. Kung ganun, ano gagawin natin? Mamayang gabi, tatakas tayo. Kinagabihan ng araw na yon ay nagsagawa kami ng plano na tumakas at isama si Clarita sa aming pag-alis sa bayan ng San Isidro. Kaagad naming inimpake ang aming mga gamit at nagpaalam kay Gabriel na magpapasama kami kay Clarita pabalik sa talon dahil may nakalimutan kaming gamit doon. Pasensya na talaga kayo sa inasal ko kanina mga pare. Medyo mainit lang ulo ko dahil sa nangyari kay Aling Tessa. Naku, ayos lang yun, walang problema. Naiintindihan naman namin yung pangyayari. Nakakainit naman talaga ng dugo yung nangyari sa kapitbahay nyo kasi sino ba namang nasa tamang pag-iisip ang bigla-bigla na lang mamamaril gamit ang airgun sa isang tao, di ba? Oo nga eh. Kung sino man ang gumawa nun, magtago na lang talaga siya dahil oras na malaman ko kung sino siya. Ako mismo ang tatapos sa kanya. Gabriel, Pasensya na talaga, Clarita. Hindi ko lang talaga napigilan ng magalit dahil sa nangyari. Huwag ka mag-alala, Gabriel. Kung sino man ang may gawa nun, tiyak akong nakikita ng Diyos ang ginagawa niya kaya mananagot din siya sa kasalanan na ginawa niya. Oo nga pare, tama si Juan. Maraming salamat sa pag-iintindi. Wala yun pare. Para saan pa't magiging asawa ka din naman ng pinsan namin si Clarita? Nga pala, Gabriel, magpapaalam lang sana kami ni Juan na isama namin si Clarita. Alis kayo? Gabi na. Kasi may nakalimutan ako pare. Napakaburara ako talagang tao kasi. may nakalimutan ka, Juan? Oo pakiramdam ko, nakalimutan ko yung relo ko sa may talon na pinuntahan namin ni Luis. Hindi ko nga lang alam kung saang talon nga yun. Ako na lang ang sasama sa inyo, pare. Mas maalam ako sa lugar na to kumpara kay Clarita. Ano kasi, Gabriel? Naisip kasi namin na masyado ka ng maraming iniisip kaya mas makakabuti sa'yo kung magpahinga ka na lang muna. Oo nga, tama si Luis. Magpahinga ka na lang muna. Ayos lang naman ako. Kaya ko pa naman na maglakad-lakad. Nabanggit kasi ni Clarita na nag-aalala siya sa kalagayan mo ngayon. Lalo pat may problema ka pa patungkol kay Aling Tessa. Bilang pinsan ni Clarita, ayaw naman namin na mag-alala siya. Kaya mas makakabuti na si Clarita ang sasama sa amin habang ikaw naman ay nagpapahinga dito. Tama! Paniguradong sasang-ayon yan sa amin si Clarita. Tama ba, Clarita? Ha? Diba Clarita, nasabi mong nag-aalala ka para kay Gabriel? Nag-aalala ka para sa akin? Oo. Totoo yan. Napag-usapan ka namin ni Juan at Luis. Pansin ko kasi nitong mga nakaraan na sobrang abala mo sa gawaing bukid eh. Kaya nasabi ko sa kanila na gusto kitang makitang mag-relax. Oo nga, kaya pahinga ka na lang, Gabriel. Hayaan mo na lang na si Clarita ang sasama sa amin sa paghahanap ng nawawalang relo ni Juan. Kung yun ang ikapapanatag ng loob ng maasawa ko, sige, magpapahinga na lang ako. Pero huwag kayong masyadong magtagal. Tandaan niyo palagi na hindi pa rin namin nalalaman kung sino may gawa nun kay Aling Tessa. Oo naman pre. Dalawa kaming lalaki na kasama ni Clarita kaya alam kong ligtas siya kasama namin. Sige, umalis na kayo nang makabalik kayo kaagad. Sige pre, alis na kami. Salamat talaga sa pagpayag. Halika na, Clarita, alis na tayo. Kaagad na kinuha namin ni Luis ang aming bag na tinago na namin sa likod ng kubo. Parang suntok sa buwan ang ginawa namin ng pinsan ko. Pero salamat sa Diyos at gumana yon.
Dali-dali naming hinila si Clarita palayo sa San Isidro. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagtakas ay naabutan kami ni Gabriel. Saan ba tayo pupunta, Juan, Luis? Wala ba kayong planong magpaliwanag man lang kung anong nangyayari, ha? Wala nang oras para magpaliwanag, Clarita. Basta ang importante, makalayo na tayo dito sa barangay San Isidro na to. Ano? Ano ba nagsasabi ninyo? Huwag ka na magreklamo, sumunod ka na lang, Clarita. Para din sa kabutihan mo to ang ginagawa namin ni Juan. Akala ko ba may hahanapin tayong nawawalang relo mo, Juan? Palusot lang namin yun. Bakit nyo ba ito ginagawa, ha? Siguro inutusan kayo ni Mama at Papa na hadlangan yung kasal namin, no? Akala ko ba naiintindihan nyo ako? Wala namang kinalaman ng mga magulang mo dito, Clarita. Totoong concern lang talaga kami sa'yo. Ano? Kung totoong concern kayo sa akin, bakit niyo ko nilalayo kay Gabriel? Kasi aswang siya. Aswang sila. Lahat ng nakatira sa sitio na to. Aswang. Aswang silang lahat. Ano? Narinig mo ba yung sinasabi mo, Luis? Sinasabi ko lang ang totoo. Na aswang talaga ang mga nakatira sa sitio na to. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Luis. Siguro, kaya kayo nagkakaganyan ay pinagsabihan kayo ng mga tao dito sa barangay, no? Ang mga tismosa talagang yun. Wala nang nagawa kundi siraan kaming mga taga San Isidro. Seryoso, Clarita? Kilala mo ba talaga ang asawa mo? Oo naman. Kilala ko ang asawa ko at mahal niya ako. Hindi sapat ang pagmamahal na yun, Clarita. Kaya huwag ka na magmatigas at sumama ka na sa amin ni Juan. Uuwi ka na sa syudad kasama namin. Yung aling Tessa na yun, aswang yun. Yung baboy niya at siya ay isa. Dahil parehong-pareho sila ng hikaw nang tumulog kaming buhatin ng patay niyang katawan. Buti nga sa kanya at nabaril siya ng baklangin ng airgun. Dahil kung hindi, malamang kami ang pinaglalamangin ngayon. Anong sabi mo? Luis, sumobra ka ng sinabi, Insan. Ano naman ngayon? Totoo namang muntik na tayong patay ng baboy na yun eh. Buti na lang talaga at niligtas tayo ng baklang nagngangalang Julio. Ano? Buhay pa si Julio? Anong ibig mo sabihin? Ano yun? Clarita? Kinalig niyo siya. Kasalanan niyo to. Ano yun? Tumakbo na kayo. Iligtas niyo ang sarili niyo, Juan. Luis, takbo! Bakit, Clarita? Wala nang oras. Tumakbo na kayo. May bumagsak mula sa itaas. Sabi ko na nga ba, Clarita eh. Itatakas mo na naman yung mga taong yan. Gabriel, hindi naman sa ganon. Kahit kailan talaga, Clarita, traitor ka. Ang akala ko talaga nagsisisi ka na sa ginawa mo at magpapakasal ka na sa akin. Yung pala trinidor mo lang ako. Itaga mo sa bato, Gabriel. Kahit kailanman, ay hindi kita papakasalan. At mas lalong hindi ako papayag. Nagawin mong handa ang mga pinsan ko sa kasal natin. Ano? May balak pa lang, Gabriel, na nagawin kami panghanda? At alam mo to, Clarita? Wala na akong oras ipaliwanag dahil naabutan na niya tayo. Kayo kasi. Inunahan niyo ba ako? Total nandito na tayo sa puntong to. Gabriel, bilang magiging asawa mo, isang karangalan na ako mismo ang papatay sa'yo. Kung alam ko lang na kahit kailan hindi ka magbabago, mabuti pa ay pinatay na lang kita at hindi na kita binigyan pa ng isang pagkakataon. Hindi na importante yan ngayon, Gabriel. Pero bago kita patayin, may isa pa akong kasalanan na kailangan mong malaman. Gusto mo bang malaman kung sinong pumatay sa pinakamamahal mong aling Tessa? Clarita, may airgun ka din. Ikaw? Ikaw ang pumatay kay Aling Tessa? Tama ka, Gabriel. Walang giya ka! Papatay na kita! Uunahan muna kita! Hindi ko palubos maintindihan ang nangyayari sa mga oras na yon. Ang tanging nakikita ko lang ay si Clarita na panay ang baril kay Gabriel sa anyong aswang nito. Na sa sobrang liksi ng kanyang galaw ay hindi na masundan ng aking mga mata. Ang akala ko ay lamang kami sa away na yon dahil may airgun si Clarita. Pero nabaliktad ang sitwasyon nang maubusan ito ng bala. Lagot na! Naubusan na ako ng bala! Hindi ko man lang siya napuruhan!
Yan lang ba ang kaya mo, Clarita? Nakakaawa ka naman. Kailangan mo pa ng airgun para labanan ako. At ang mas masaklap pa ay hindi mo ako matamaan. Masyado ka mabagal. Clarita, umilag ka! Ganyan lang, Clarita. Umiyak ka lang dahil yan lang naman talaga ang kaya mo gawin, hindi ba? Huwag mo akong mamaliitin, Gabriel. Nagawa nga kitang linlangin noon eh. At napatay ko rin si Aling Tessa. Kaya magagawa ko ulit yan ngayon. At paano mo naman may sasakatuparan ng pangarap mong yan na parang isang suntok sa buwan? Hindi ako nag-iisa. Marami kami. Sino? Sino yung pinagmamalaki mo? Yung mga pinsan mong walang alam na dapat handa sa kasal natin? Labas na mga pinsan ko sa bagay na to. Manunugis sa mga kasamahan ko. Tunay na manunugis. Hoy! Huwag ka din pakakasiguro dyan, Gabriel, na hindi kami lalaban iwan sa'yo, no? Malakas din kami dahil lalaki kami. Oo nga. At meron kami nito. Ito oh. Meron kaming lunay. Saan nyo nakuha yan at bakit kayo meron yan? Ako ang nagbigay sa kanila niyan, Gabriel, bilang proteksyon. Ikaw? Kayong dalawa? Oo, kami nga. Akala ko mapatay na kayo. Nagpanggap lang kaming namatay, Gabriel. Hindi talaga kami ang nilamayan doon sa kabilang barangay. Tuso ko talaga, Clarita. Papatayin kita. Pati yung mga kasamahan mo. Wala akong ititira. Hindi na mangyayari yan, Gabriel. Kung sa unang sagupaan namin tumakbo kami, pwes ngayon, hindi na. Alam na namin ang kahinaan mo. Hindi ako papayag. Sisiguraduhin ko maulit na ang nangyari sa unang sagupaan natin. Tatakbo kayong nag-iingalo. Bakit hindi mo muna subukan kami ulit, Gabriel? Bago mo sabihin ang mga bagay na yan. Humanda kayo. Julio! Ngayon na! Oo, Lola. Ito na. Lumayo muna kayo dito. Juan, Luis, kami na bahala dito. Alis na kayo. Bilisan nyo. Clarita, paano ka? Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Lalaban kami. Tutulong kami sa inyo. Tignan mo, oh. May lunay kami. Akin na ang mga lunay na yan. Sisilbihan ko to para manghina si Gabriel. Pero ganun pa man. Kailangan niyo munang maunang umalis dito. Alis na! Clarita, Susunod ako. Pangako. Kaya umalis na kayo. pag hindi ka pa nakasunod sa amin, paglipas ng kalahating oras, babalikan ka namin, Clarita. Oo na. Umalis na kayo. Mag-ingat ka, Clarita. Susunod ako. Pangako. Juan, alis na tayo. Ito na, Clarita. Tanggapin mo ang lunay. Pagdating niyo sa kabilang barangay, humingi kayo ng tulong ha. Tatandaan namin yan, Clarita. Clarita! Insan, halika na. Gusto man naming tumulong ni Luis, ay alam naman naming magiging pabigat lang kami sa kanila. Kaya sinunod na lang namin ang sinabi ni Clarita na umalis at tumakbo papalayo. Dahil ang sabi nito sa amin ay susunod siya. Pero lumagpas na lang ng kalahating oras ay wala pa rin kaming Clarita na nasisilayan sa daan. Teka lang, Insan. Parang lagpas kalahating oras na pero wala pa rin si Clarita. Yun nga din ang inaalala ko eh. Balikan na lang kaya natin. Mabuti pa, balikan na lang natin. Nag-aalala din kasi ako sa kalagayan niya. Baka kung ano nang nangyari. Pakiramdam ko kasi kahit magsanip pwersa sa tatlo laban kay Gabriel, hindi sila mananalo sa laban. Masyadong maliksi at malakas yung taong yun sa aswang na anyo niya. Teka lang, Insan. May nakikita akong naglalakad sa malayo. Ha? Parang yung bakla yan. May kinakarga siya sa likod niya. Bakit sila mag-isa? Asan yung matandang babae na kasama niya? Duguan sila ng karga niya sa likod niya. Parang si Clarita yung karga-karga niya. Nanalo kaya sila? Malamang panalo sila, no? Tignan mo naman. Buhay pa sila at naglalakad papunta rito. Kaya malamang napatay nila yung Gabriel na yun. Tara, Insan, lapitan natin. Kaagad naming sinalubong si Julio. Nakarga-karga sa kanyang likod
ang pinsan namin na si Clarita. Napag-alaman niya na nagpaiwan ang matandang babae sa barangay San Isidro upang magbigay babala sa mga aswang doon na magbago na. Kaagad naman naming dinala sa ospital ang dalawa upang magamot ang kanilang mga sugat. Lola Maria pala ang pangalan ng matandang babae na yun. Manunugis pala siya kaya pala binigyan niya kami ng lunay ni Luis nung nakasalubong namin siya. Ang totoo niyan, inaasahan na talaga namin ang pagdating niyo sa araw na yon. Alam na din namin na hindi kayo makakahanap ng tricycle na maghahatid sa inyo sa San Isidro. Alam niyo, may ideya na pala kayo sa mangyayari sa araw na yun? Kung ganun, bakit hindi na lang kami binalaan ni Lola Maria patungkol sa San Isidro? Masisira ang plano namin ni Clarita kung hindi kayo makakarating sa San Isidro. Plano? Anong plano ang kailangan may isa katuparan niyo? Ang totoong rason kung bakit walang tricycle ang gustong maghatid sa inyo sa San Isidro ay dahil yun sa amin. Matagal nang palagi may patayan sa lugar namin. Pero hindi pa namin alam na ang gumagawa pala nun ay ang mga taga San Isidro. Hanggang sa lumapit si Clarita sa amin at nagsumbong. Tinangka naming lupigin sila pero nabulilyaso kami. Kamutigan na kaming mapatay ng Gabriel na yon. Pero nakatakas kami dahil sa tulong ni Clarita. Buti na lang at hindi pinatay ni Gabriel si Clarita. Kumalat ang balitang namatay kami at ang pumatay sa amin ay ang mga taga San Isidro. Nalaman na ng lahat na aswang ang mga nakatira doon. Kaya simula nun, wala ng tricycle driver pa ang nagpapasakay sa mga taga San Isidro. Ibig sabihin, yung lamay na nadaanan namin ni Juan nung gabing nakatagpo namin sa daan si Lola Maria ay yung peking lamay niyo, tama ba ako? Tama ka. Ang totoo niyan, nalaman ni Gabriel na si Clarita ang nagpapatakas minsan ng bihag. Kaya nagmakaawa ang pinsan niyo na buhayin siya. May gusto si Gabriel sa pinsan niyo kaya bilang kabayaran sa kasalanan niya, kinailangan ni Clarita na magpakasal sa kanya. At bilang simbolo ng katapatan, ay kailangan ni Clarita na mag-alay ng 2 tao mula sa angkan niya, tanda ng pagsisisi niya sa kasalanang nagawa. Anak nang, ang tindi nga naman ng tadhana. Hindi pala kami bisita sa kasalang yun. Kami pala ang iyahanda. Ang lupit naman ng tadhana sa amin ni Insan. Si Clarita, nagkamalay na siya. Clarita! Ha? Si Gabriel, Clarita, kumalma ka. nasan ako? Kalma na, ligtas na tayo. Ligtas? Natapos na ang laban, Clarita. Natalo na ninyo si Gabriel. Nanalo tayo, Julio? Oo, nanalo na tayo. Wala na si Gabriel. Kung ganun, nagtagumpit tayo! Makakauwi na ako! Oo, Clarita, malaya ka na. Makakauwi ka na sa inyo na walang pangamba. Makikita ko na din ang mama at papa ko. Clarita, gets ko naman na nanalo ka pero parang may nakakalimutan ka yata. Anong ibig mong sabihin? Nakipagkasundo ka na magpakasal ka sa Gabriel na yun. Inimbitahan mo pa kami ni Juan sa kasal nyo. Yung pala, kami ang alay mo. Inaway-away mo pa kami ni Juan nung tatakas na sana kami kasama ka. May nakakalimutan ka yatang sabihin. Hindi naman kasi totoo na iaalay ko kayo eh. Grabe ka, nakakatampo ka talaga. Ilang taon kang nawala sa amin. Tuwang-tuwa pa naman ako na inimbitahan mo kami, yung pala kami ang ihahanda mo. Pasensya na talaga kayo kung natakot ko kayo kailangan ko kasing magpanggap. Pero promise, hindi ako papayag na may manakit sa inyo, no? Pumatay pa nga ako Grabe ka, Clarita. Ikaw pa lang pumatay sa Aling Tessa na yun. Akala talaga namin yung baboy na nabaril nitong si Julio, ayun ang sinasabi niyong si Aling Tessa. Sinabi ko naman sa inyo. May alaga yung si Aling Tessa na baboy na itinuturing niyang parang anak. Kaya may hikaw yun sa tenga niya. Siya pala yung inutusan ni Gabriel na kakatay sa inyo. Siya kasi yung kusinera sa sityo na yun ayaw papigil. Kaya wala na akong ibang nagawa kundi barilin siya. Pero hindi naman lahat ng taga San Isidro aswang. Doon lang talaga sa sityo namin. Lahat sila mga hayok sa laman. Siguro naman, Clarita, uuwi ka na din sa inyo pagkatapos nito, no? Oo naman, no. Uuwi na ako sa amin insan. Sa palagay mo ba, galit pa rin sila mama at papa sa akin? Hindi, no?
Hindi lang nila siguro pinapakita sa amin pero halata naman sa mga mata nila na gusto ka nilang makita. Siguro pagagalitan ka ng konti, sino ba namang magulang ang matutuwa sa anak nilang naglayas, di ba? Tama ka. Mali nga talaga ang ginawa ko na paglayas sa kanila noon. Sino ba namang anak ang papayag na diktahan ng puso niya at ipakasal siya sa taong hindi niya naman kilala, di ba? Mas makakabuti siguro, Clarita, kung kakausapin mo mismo ang mga magulang mo tungkol sa bagay na yan. May punto ka, Juan. Pagkatapos ng tagpong yun, ay kaagad kaming bumiyahe pabalik sa aming syudad. Hindi man naging matagal ang pagsasama namin ni Lola Maria at Julio, ay hinding-hindi ko sila makakalimutan. Lalo pat sila ang naging rason kung bakit nakalabas kami ng Barangay San Isidro na buhay. Ang nangyari sa maliit na sitsyong yon ay magsisilbing aral sa akin na maging mailap sa aking paligid. Aalis na po kami, Lola Maria. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo, Hindi ako makakauwi ngayon kung hindi dahil sa inyo at sa apo niyong si Julio. Nako, wag mo na banggitin yan, Clarita. Kung hindi ka nagdakas loob na magsabi ng katotohanan, malamang patuloy pa rin ang mga patayan dito sa lugar namin na walang kabuluhan. Maraming salamat din, Lola. Kung di dahil sa lunay nyo, malamang sa daan pa lang papuntang San Isidro naging karning tao na kami. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Kung magkakaroon po kami ng bakanting panahon, dadalawin po namin kayo dito. Oh, mukhang hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Clarita, Juan, Luis. Paalam sa inyo! Sige po, Lola. Tuloy na po kami. Baka maiwan pa ho kami sa biyahe. Julio, paalam na. Kasya pa dito isa, Clarita, Dito ko na lang din tumabi sa amin ni Juan. Sige. Anong idadahilan mo sa mama at papa mo kung bakit ngayon ka lang bumalik, Clarita? Siguro, sasabihin ko ang totoo, Juan. Ang totoo? Sa palagay mo, maniniwala ang mama at papa mo na dahil nabihag ka ng isang aswang kaya ngayon ka lang nakabalik? Siyempre, yung patungkol sa mga aswang, hindi ko yun babanggitin kay Papa at Mama, no? Lalo pat mga doktor sila. Hindi sila maniniwala pag sinabi ko yun. Anong idadahilan mo? Sasabihin ko, nabiktima ako ng scam. Totoo naman talaga, nag-apply ako bilang kasambahay. Dinala ako ng kliyente ko sa sitio ng San Isidro na yun. At doon na nagkagulo-gulo ang lahat. Nagtrabaho ako doon na walang sweldo. Hindi makatakas dahil papatayin nila ako. At ang mas malala pa, ay kamuntikan na ako maging asawa ng pinuno nila. Ang pait naman ng dinanas mo, Insan. Pinakamainam talaga tong desisyon mo na magbalik loob sa magulang mo. Pero sana kung papagalitan ka man nila ulit sa pagkakataong ito, ay hindi ka nalalayas ulit. Naku, hindi ko nagagawin yan, Juan, no? Hindi na ako lalayo kila mama at papa ko. Mas pipiliin kong marinig ang serbo ng mama ko araw-araw. Kaysa makulong ako sa San Isidro na inaalipin ako. Doon sa bahay, kahit pagalitan man ako, papakainin ako at mamahalin na parang tao. Hindi ako papayag na maging utusan ako ng mga taong wala naman ng utang na loob, no? Naintindihan mo na din, Clarita. Mas masarap ang sermon ng ina dahil aral yun. Huwag ka nang lalayo ulit sa magulang mo. Hindi na, Juan. Lakas naman maghihilik ng taong to. Kaya palang tahimik dahil natutulog na pala. Hayaan mo na. Baka napagod siya. Puyat pa naman kayo kakabantay sa akin itong mga nakaraang araw. Mukhang masarap din yata matulog sa biyahe. Gagayahin ko na lang si Luis. Matutulog na lang din ako. Sige na nga. Gusto ko po sana makipagkwentuhan sa inyo pero wala pa rin talaga kayong pinagbago, no? Kayo pa rin talaga ang Idlip Warrior sa atin. Ikaw nga Idlip Warrior ka din. Nakanganga ka pa nga nung abutan ka namin ni Luis sa may waiting shed. Hoy, nakatulog ako, no? Dahil ang tagal ninyo. Sa ayaw kami pasakay ng mga tricycle driver Oo nga pala. Kakain talaga ako ng marami pagdating sa bahay. Akala ko pa naman may kainan dun sa inyo dahil may kasalan. Yung pala, patayan lang ang meron. Muntik pa kaming maging handa ni Luis.
Buhay talaga. Nang makarating kami ng mga pinsan ko sa amin, ay inakala talaga naming papagalitan si Clarita ng kanyang mama at papa. Pero iba ang nangyari. Naging emosyonal ang lahat sa pagbabalik niya sa kanilang tahanan. At masaya kami ni Luis sa naging resulta. Kalaunan ay kinasal din si Clarita sa anak ng katrabaho ng kanyang magulang sa ospital. At imbitado kami ni Luis. Pero sa kasalang ito ay may handaan talaga. At bisita na kami, hindi na alay na gagawing karneng tao. Ano ba yan, Luis? Nguyain mo naman yung maayos ang pagkain mo. Sige ka, baka mabulunan ka. Ang sarap naman kasi ng lechon Insan eh. Kahit na, nguyain mo. Ang dami pa namang pagkain yung nasa lamesa eh. Kung makakain ka dyan, para ka talagang ginugutom sa inyo eh, di naman. Pabayaan mo na nga lang ako Insan. Mag-focus ka na lang dyan sa pagkain mo. Ikaw kasi, takaw-takaw mo sa pagkain. Baka mapagsabihan pa tayong PG niyan. PG? Ano yung PG? Patay gutom. Wala na akong pakialam sa kanila basta ako kakain ako. Mga Insan, ayos lang ba kayo dito? Nako, Clarita, buti naman at nandito ka. Pagsabihan mo tong si Luis, ang takaw kumain. Baka pati plato malunok niyan. Grabe ka naman sa akin Insan. Mukhang mas nag-enjoy ka pa talaga, Luis, sa kasal ko kaysa sa akin ah. Bakit? Bad trip ka? Gusto ko na kasi mabarin tong heels ko eh. Pero sabi ni Mama hindi pa daw pwede. Kung gano'n naman pala huwag mo muna hubarin. Ang sakit na ng paa ko eh. Ikaw, Clarita, dapat bumalik ka dun sa center stage. Huwag mong iwan ang groom mo. Paano iiwan? Kinasal na nga kami. Tubig! Hala, si Luis sa bulunan. Asan yung waiter? Waiter! Dito, tubig! Sabi naman sa'yo, Luis eh. Nguyain mo muna ng maigi. Oh, Insan, tubig. Maraming salamat. Akala ko mapuputol na yung hininga ko nun ah. Hindi ka kasi nakikinig eh. Anong sabi ko sa'yo? Dahan-dahan lang at nguyain mo ng maayos. Masakit sa lalamunan. Sige na mga Insan ko, balik na ako ah. Enjoy na lang kayo dyan. Luis, nguyain mo muna ah. Sige, Insan. Kinasal na din talaga yung pinsan natin na Suwail. Sa wakas. Oo nga Masaya ako para sa kanya. Ang dami niyang pinagdaanan sa buhay, kamunti ka nang maging asawa ng aswang. Oo nga eh. Salamat sa Diyos at nakalis din tayo sa lugar na yun ng ligtas. Nga pala, may plano ka bang bumisita doon? Oo naman. Ako, may plano na ako sa utak ko. Ano? Sa susunod na linggo, pupunta ako doon sa kanila. Sama ka? Oo naman. Si Clarita kaya, sasama kaya siya? Bagong kasal si Clarita. Sa susunod na natin siya isama. Maglavi-davi pa yan sila ng asawa niya, no? Ay, oo nga pala. Plano akong magdala ng grocery para kay Lola Maria. Ikaw, anong dadalhin mo sa kanya? Wala pa akong napagdesisyonan na dalhin para sa kanila sa ngayon Pag-iisipan ko pa. Ganun ba? Ayos lang yan. Sa susunod na linggo pa naman tayo dadalaw doon. Sabagay. Magpasa hanggang ngayon ay dumadalaw pa rin kami kina Lola Maria. Sa kasalukuyan lang ay hindi na ito nakakakita dahil sa katarak sa mata. Sanhi na din siguro sa katandaan niya. Matapos makasal si Clarita, ay sumunod namang ikinasal si Luis. Ako naman ay binata pa rin hanggang sa ngayon at ini-enjoy ang buhay. Minsan ay sumasagi pa rin sa akin ang karanasan na yon. Pero ang mas mahalaga ay nalagpasan namin yon. Ako nga pala ulit si Juan.